Camella naman, pinaliwanag ko na sa kanya lahat at galit na galit sila. Camella, andito ako, bakit hindi ka lumapit sakin, kaysa mapilitan kang makasal sa lalaking iyon? Ang laki na kasi ng gastos niya sa amin, simula nung nagkasakit si Papa, at kotang-kota na kasi, hindi din biro yung gastos na nilalan kay Papa. Elas siya na lang ang makakagamot kay Papa, piling siyang tiningnan ako. Kahit na, sana nilapitan mo ako, kaysa pumayag sa gusto niya. Napayuko ako. Sorry, na-carried away ako sa sitwasyon, at hindi na ako nakapag-isip pa, kasi buhay na ni Papa ang nakataya. Lalo na nung nakita nag-seizure siya, paliwanag ko, wala naman nang magagawa, kasi tapos na. Hindi mo pa kilala yung tao, paano na lang kung inasawa ka, para maging punching bag niya? Camella naman naging careless ka sa bagay na ito, umupo siya at napahilamos ng mukha sa katinignan ako. Hindi mo naman siguro ako papabayaan maski ikinasal ako, diba? Kinaway yung kamay niya para lumapit ako, kaya lumapit ako at niyakap siya. As always, nasa tabi mo ako, pero please lagi mong iisipin na andito ako, and no more careless decision, tumango ako habang yakap siya. About sa kasal nag-usap na kayo. Kumalas na ako sa yakap, at umupo sa tabi niya. Hindi niya pa ako kinakausap about doon, sagot ko. Abisuhan mo ako agad tungkol sa bagay na iyon, okay? Natatawa ako sa itsura niya. Bakit kang ngumingiti dyan? May halong irite sa boses niya. Ngayon ko lang kasi na-realize na sa tagal nating magkaibigan, ngayon ka lang nagalit ng ganyan, ngiti kong sabi, napaisip siya. Oo nga no, ngumiti na din siya. Naging okay na din kami uli at kinausap niya ako, na baka pwedeng kausapin ko si Christian na bayaran ko na lang yung gastos, kaysa makasal kay Christian. Mauuna na ako, balitaan mo ako, sabi niya. Oo, promise. See you tomorrow. Tumango ako at binaso na niya ako, nagulat pa nga ako bigla na lang sumulpot si Christian. Umalis na si Ellis at naiwan kaming dalawa ni Christian, tumalikod ako nang bigla niyang hinablot ang kamay ko. No kisses. Understand. Kumunot ang noo ko. Maski beso o sa kamay pa yan, hindi pwede, sabi niya pa saka siya naglakad palayo, tiningnan ko yung mga nurse na nakatingin sakin. Pumasok na ako sa loob. Anong problema ng lalaki na iyon? Umupo na lang ako, hindi na lang siya inintindi. Maaga akong pumasok sa opisina, nagising naman na si Papa, kaya nagpaalam ako na papasok na ako, at meron naman na si Mama, para magbantay kay Papa. Nasa abroad kasi siya, at nung nalaman yung tungkol kay Papa ay umuwi agad. Love, good morning, nagulat pa ako bigla nang may nagsalita sa likod ng tenga ko. Good morning sir, sinaman niya ako ng tingin. Nga pala Camella, anong pwedeng iregalo sa magbi-birthday, kumunat ang noo ko. Babae o lalaki? Tanong ko. Babae, sagot niya. Matanda o bata? Matanda, napangiti ako. Elas desperado ka na, kaya matanda na ang pinatulan mo. Ngiti kong sabi. Just answer, napaka-irritable naman nito. Accessories like necklace, sagot ko. Okay thanks, bumukas yung elevator, at lumabas na kami nang napahinto ako, may babaeng nakaupo sa upuan ko. Hi love, nilingon ko si Ellis. Anong ginagawa mo dito? So siya yung tinutukoy na love. Ipapa-remind ko lang about sa birthday ni Mama, naglakad na siya, sumunod naman yung babae, habang ako naiwan na tulala. Pumunta na ako sa mesa ko, at inayos ang gamit ko, tinignan ko yung mga sinend na trabaho. Mahirap talaga pag nag-a-absent ang tao, kasi matatambakan ka ng trabaho, inumpisahan ko na para matapos ko na. Ilang minuto pa ay lumabas na yung babae kasama si Ellis, nag-goodbye kiss pa siya, at bago siya umalis ay nilingon muna ako. Sino iyon? Tanong ko kay Ellis. Lucy ka fix marriage ko. Nanlaki ang mata ko. Wow, congrats. Sinaman niya ako ng tingin. Anong congrats doon? Hindi ko siya gusto, naglakad siya papalapit sa akin. O bakit hindi mo sabihin sa parents mo? Hindi naman mahalaga ang opinyon ko sa kanila, ang mahalaga ay future ko na sabi nila, sagot niya. Parents knows best, ika nga nila. Not all the time Camella. Nakatingin lang ako sa kanya. Heist. Iwan na lang kaya natin sila, at tayo na lang dalawa, nanlaki yung mata ko. So sa tingin mo pag tayo magwo-workout?
Oo, matagal na natin kilala ang isa't isa, kaya manina lang sa atin pag tayo, umiling ako. Alam mo, nababaliw ka na. Magtrabaho na lang tayo, nag-focus na ako at sumimangot siya, saka tumalikod na at bumalik sa loob. Nagtratrabaho ako nang may natanggap ako na text, unknown number. Binasa ko at sabi niya sisunduan niya ako ng saktong 5 sa kumpanya, kung saan ako nagtratrabaho. Si Christian. Nag-reply ako ng who you. Ganon naman di ba pag unknown number, who you agad ang reply maski kilala mo na yung tao para makatiyak. Your husband, reply niya, hindi ko alam kung bakit namula yung pisngi ko sa reply niya. Hindi na ako nag-reply at nagtrabaho na, paano niya alam na dito ako nagtratrabaho? Hindi pa naman kami nag-uusap tungkol sa amin, maski information wala, sa bagay mayaman nga pala siya. So, kaya niyang kumuha ng information about sa tao kahit hindi tanungin. Natapos ko ang trabaho bago pa mag-uwian, kaya nakapag-retouch pa ako, sakto naman na lumabas na si Ellis. Ganda, napangiti na lang ako. Christian POV. Sabi ko saktong 5, pero lampas 5 minutes na wala pa siya, nakasandal ako ngayon sa kotse ko, habang hinihintay siya. Meron kasi kami party na pupuntahan, at kailangan niya pang magpalit at mag-ayos. Lumabas na siya kasama ang kaibigan niya, tinignan ko yung oras at 10 minuto na ang lumipas. Nagtatawanan pa sila, mukhang hindi niya pa ako nakita. Camela, sigaw ko. Lumingon siya at sumeryoso na ang mukha. Tinuro ko yung orasan ko, para magmadali siya. Sakay na, naglakad na ako papasok sa kotse, pero bago pa man ako makapasok, ay nakita ko ang pagbeso ni Ellis kay Camela. Sumakay na ako nagbusina. Sumakay na si Camela, at agad kong pinaandar ang sasakyan. No kisses sabi ko diba? Beso lang naman. Kahit na, hindi na siya umimik, kaya hindi na ako umimik, dumiretso kami sa mall para bumili ng damit niya, kahit simpleng dress lang. Ako na ang namili pati na rin sapatos niya, isinuot na niya kasi diretso na kami sa location. Idinaan ko pa siya sa mag-aayos, okay naman yung ayos niya, pero mas okay na maayusan siya para mas gumanda. Just make her beauty simple. Umupo na ako at kumuha ng magazine para basahin, may oras pa naman kami kaya hindi kami malilate. Natapos na kami, and she looked gorgeous, sumakay na kami sa kotse. Wala kaming imek hanggang makarating kami sa lugar. Inoffer ko ang braso ko para kumapit siya, para pumasok na kami, kumapit naman siya. Christian, bumungad sa amin si Tita Malo, ang mama ni Lucy na pinsan ko. Hi po tita, happy birthday, binigay ko ang gift niya. Salamat, and this is, tinignan niya si Camela, Camela, my future wife. Sagot ko, wow, so you find her already? It took you so long. But congratulations in advance, lumapit siya at binaso si Camela. Welcome to the family. Salamat po, sagot ni Camela. By the way, I want you to meet my son-in-law to be. Lucy. Tinawag niya si Lucy na may kasamang lalaki, si Ellis. Nilingon ko si Camela na walang bakas ng gulat. Lucy, introduce your fiancé to them. Ngumiti siya sa amin. This is Ellis Caruso, nakipag-shake hand si Ellis sa amin. And you are, sabi niya kay Camela, Camela Garcia. Hi, I'm Lucy, nakibeso siya kay Camela. Christian and Camela, tara sa loob para makakain na kayo. Sumunod na kami, at base sa nakikita ko, napipilitan lang si Ellis sa ginagawa niya. Umupo na kami, may mga food naman sa mesa, kaya kukuha na lang kami. Kamesa namin sila Lucy at Ellis na kumuha ng pagkain nila. Kumuha ako ng pagkain ko, nang makita ko si Ellis na nilalagyan ng food si Camela, nagtinginan kami ni Lucy. Hindi na lang ako umimik, at nagpatuloy na lang sa pagkain, bakas naman sa mukha ni Lucy na naiinis siya. Nakaupo lang kami, yung dalawa na kasama namin ay nasa harap nagsasayaw. Nakatingin lang si Camela sa mga sumasayaw. Malapit nang ma-discharge si Mr. Garcia, and afternoon we will be going to prepare our wedding, nilingon niya ako. What if bayaran ko na lang, sagot niya. Kanino ka kukuha ng pangbayad? Kay Ellis. Ellis don't have money anymore, Camela, kumunat ang noo niya. Pero sige, hahayaan muna kita. Bibigyan kita ng 1 linggo para magbayad,
At pag hindi ka makapagbayad sa loob ng 1 linggo, mapipilitan kang may kakasal sakin. Inirapan ko siya at ininom yung alak saka tumayo. Tara na, tumayo na siya, pinuntahan muna namin si tita para magpaalam. Lucy, Elas mauuna na kami, may trabaho pa kami bukas, pagpaalam ko. Sige, ingat, sagot ni Lucy. Kita ko ang tinginan nung dalawa. Hinatid ko na siya sa tinutuluyan niya, wala pa rin siyang imak, kaya hinayaan ko na lang din. Hindi ko din gusto mga galawan niya kanina, nakauwi na ako at hindi ko inaasahan na makikita ko si mama at papa. Ma, pabiglaan atang naparito kayo. Binaso ko si mama at si papa ay niyakap ko. Your tita Malo call me, and say na may ipinakilala ka sa kanya na soon-to-be wife mo. Siya pa ang unang nakaalam kaysa sa amin. Napabuntong hininga na lang ako. Nagsiset ako ng dinner para sa atin, pero hindi ko inaasahan na sasabihin agad ni tita sa inyo, pero yes totoo po, sagot ko. We want her to meet us tomorrow, sabi ni papa. Okay, I'll tell her. Ngumiti sila, ang hirap maging only child. Sa'yo lahat ang atensyon, at sa'yo din ang responsibilidad na ibibigay ang gusto nila. Kinabukasan maaga akong pumunta sa hospital, chinek ko agad si Mr. Garcia, at maganda ang recovery niya, kaya pwede na siyang ma-discharge bukas. Pwede na po kayo ma-discharge bukas, mag-rerseta po ako ng gamot, na dapat continuous nyo pa rin pong inumin, sabi ko sa kanya. Sige iho, salamat, sagot niya nang paalis ako, ay sakto naman na dumating si Camela. Good morning, bati niya, tumungo lang ako at naglakad na palabas. Chinek ko na din yung mga ibang pasyente, may artista pa akong pasyente. Ang daming mga bantay, pumasok na ako. Good morning Christian. Lumapit siya at hinalikan ako sa pisngi, ganito si Cindy. Maski may ubo lang magpapa-admit na agad siya dito. You're okay now? So pwede ka nang ma-discharge today, umiling siya. I'm not okay, nagkasinat nga ako kanina, tinignan ko lang siya na parang hindi naniniwala. I have too many to work on Cindy, wala akong time para sa mga childish mong sakit, tumalikod na ako. I'm paying you, napahinto ako. I don't need your money. You're free to go home now, naglakad na ako palayo. Dumaan lang ako saglit kila papa, at binalita na makakauwi na siya bukas, mabuti naman para sa bahay na siya at maasikaso pa ni mama ng maigi sa abroad. Ma hindi ka na babalik. Hindi na muna anak, may ipon naman ako kahit papaano, kaya kahit iyon na lang muna ang gagamitin kong pang-umpisa ng konting business natin, sagot ni mama. Bayad mo naman yung gastusin ni papa, kaya hindi mahihila yung ipon ko kahit paano, sabi niya pa. Nga pala anak, yung doktor ko sino ba siya? Singit ni papa. Po, Christian po ang pangalan niya. Hindi, ang ibig kong sabihin sino ba siya sa'yo? Natigilan ako, hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa kanila. Kwan ko po siya, boyfriend. Hehe oo boyfriend ko siya, nakatingin lang sila sa akin. Boyfriend mo pero hindi mo pinapakilala sa amin. Sa tagal natin dito anak. Ano ka ba naman, tinapik ni mama yung braso ko. Hehe nakakalimutan ko po, sinaman ako ng tingin ni mama. Siya yung nag-aalaga sa papa mo, tapos kinalimutan mo. Puntahan mo siya ngayon at dalhin dito, tiningnan ko sila nang hindi makapaniwala. Po, puntahan mo at dalhin dito, tinulak pa ako ni mama, ngumiti ako ng tipid siya ka lumabas. Saan ko naman siya hahagilapan, pumunta ako sa nagkukumpulan na nurse. Excuse me pwedeng magtanong. Saan ko makikita si Doc Christian? Tiningnan nila ako. Busy si Doc ngayon, ano po ang kailangan nila? Napaisip ako, ano nga ba? Ha, kasi, bakit? Ayon boses niya iyon, nilingon ko siya at nasa likod ko siya. Ha, pwedeng mahiram ka muna. Kumunot yung noo niya, tapos yung mga nurse nanlaki ang mata nila. Okay, tumalikod na tapos sinundan ko na siya, nginitian ko na lang yung nurse. Ano ang kailangan mo? Bakit ganito siya? Laging seryoso sa buhay. Kasi kailangan ka sa kwarto, hinahanap ka ni Papa, ay ano bang pinagsasabi ko? Okay sige puntahan ko siya mamaya, sagot niya, tumungo ako at naglakad na palayo. Bahala na sila dyan, basta ako magtratrabaho na, nagmadali na akong pumasok sa trabaho. Hindi naman ako na late,
Saktong dating ko ay lumabas sa office niya si Ellis na nakasimangot. Bakit malungkot ka dyan? Lumapit siya at niyakap na lang ako. Hindi na kita matulungan sa pagbayad kay Christian, naka-freeze lahat ng account ko at ikakasal na ako next month, humigpit yung yakap niya, hinimas ko ang likod niya. Minsan kailangan nating tanggapin kung ano ang ibinigay na kapalaran natin, kumalas na siya sa yakap niya. Okay lang kahit hindi mo ako matulungan, madami ka namang naitulong sa akin, ngumiti ako. We're both ungrateful to our partner, bamantong hininga ako, kung siya fixed marriage, ako naman forced marriage. At least we still best friend kahit kasal pa tayo, tumungo siya. Wala naman na kaming magagawa, kundi tanggapin yung kapalaran namin, siya nga na mayaman walang magawa sa gusto ng magulang niya, ako naman walang magawa, kasi ayoko namang mamatay ang papa ko, kaya kaysa mawalan ng papa, mas pinili ko na lang na ikasal maski kakaiba si Christian. Magtratrabaho na ako, nang tumunog ang phone ko, si Christian, baka pumunta na siya kila papa. Hi paano pa, sasagutin ko. Hello, pa-inosente kong sagot. Boyfriend ha, ayun na nga, hindi ko pa kasi naipapaliwanag sa kanila, sabi ko. Ang alin, yun nga yung ikakasal tayo, sasabihin ko din sa kanila pag hindi na ako busy. So pumapayag ka ng ikasal sakin. Napabuga na lang ako ng hangin. Wala naman akong magawa diba? Sagot ko, okay, be ready mamaya, sasunduan kita. Kasi gusto ka makita ng parents ko, ha? Ganon kabilis. Okay, binaba niya na yung phone niya, para sa papa ko gagawin ko ta. Lunch na nang makita kong bumukas yung elevator, si Lucy. Diretso siya sa office ni Ellis, hindi ko na pinigilan. Malapit na palang uwian, pero kanina ko papansin na hindi pa lumalabas ang fiancé ni Ellis, kinuha ko yung bag ko at nag-retouch uli ng konti. Bumaba na ako kahit hindi pa uwian, 15 minutes pa lang naman bago uwian, pero okay naman na iyon. Umupo muna ako habang hinihintay si Christian, nang biglang lumitaw si Ellis at si Lucy na hinahabol si Ellis, nakatingin lang ako sa kanila. Anong nangyayari? Tanong ko. Ihatid na kita pa uwi. Tinignan ko si Lucy na masama ang tingin kay Ellis. Andyan si Lucy siya ang ihatid mo, sagot ko. Ayoko, ikaw ang gusto ko, hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko sa sinabi ni Ellis, kasi parang may ibang ibig pang sabihin yung sinabi niya. Hindi na siya pwede kasi andito naman na ako, lumitaw si Christian. Let's go. Hinhila niya yung kamay ko, nang pinigilan naman ako ni Ellis. Ellis, tawag ko, inalis ko ang kapit ni Christian sa akin, at hinarap si Ellis. Kung may problema kayo ni Lucy, pag-usapan nyo, wag nyo nang palalain pa, lalo na ikakasal na kayo next month, nakatingin lang siya sa akin. Kaya ngumiti ako. Okay, thanks. Pinakawalan niya na ako, kaya naglakad na ako papunta sa sasakyan ni Christian. Sumakay na din si Christian, pero madilim ang mukha niya, galit na naman siguro siya sa ginawa ko. Hay ano ba tong nangyayari? Dumiretso kami agad, buti na lang maayos yung damit ko na suot ngayon, para naman hindi nakakahiya. Lumuob kami sa malaking gate, at bumulaga sa akin ang malaking bahay. Nagpark na siya at agad na bumaba, kaya bumaba na din ako. Christian, may babaeng yamakap sa kanya, at tinignan niya ako sabay ngiti. You're Canelle Garcia po, sagot ko. Nice to meet you iha, pasok kayo. Pumasok na kami sa loob, yung puso ko grabe ang tibok niya, tsaka yung kamay ko malamig dahil sa kaba.